Magandang araw kapatid. Ngayon, pagbubulay-bulayan natin yung Hebreo 1:8 kasi meron tayong isang subscriber na ni-request niya ito. So, ano daw yung ibig sabihin ng Hebreo 1:8? Ito yung babasahin natin ngayon. Ngunit bago yan, manalangin muna tayo maiksi. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Salamat po sa mga oras na ito na pagbubulay-bulayan namin ang inyong salita sa Hebreo chapter 1 verse 8. Holy Spirit, guide us. At namamamangha kami at ma-apply namin sa buhay namin ang mga mapag-aaralan namin sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayun, so kapatid, basahin natin. Ano ba yung Hebreo 1:8? Okay? Nasusulat dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatwiran. Amen. Para maintindihan natin yan, kapatid, kailangan basahin natin yung first part. Ano ba yung Hebreo 1? Okay? Start tayo sa 1. Ang Hebreo 1, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Pinapakita dito yung na mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Para mamangha tayo at mas ma-appreciate natin, halina't basahin natin. Tapos magdig tayo dun sa 8. Okay? Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa verse 1 yun, totoo naman. Diba, no, during the old times, ang Diyos nangungusap sa mga ninuno natin, kana Abraham, Isaac, Jacob, diba, sa mga prophets. Sa verse 2, ngunit dito mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ngayon, during the New Testament, nangungusap na ang Diyos Ama sa atin, hindi sa mga propeta, kundi sa kanyang anak na si Jesucristo through Jesus Christ. Diba, Old Testament, doon nandun si Jesus. But now in New Testament, He's speaking hindi lang sa mga propeta, kundi kina Abraham, hindi na lang doon, Isaac, mga prophet, diba? Moses, hindi. Kay Jesus na. Kasi nakalagay dito, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya rin ang piniling magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa verse 3, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. So, exact representation siya ng Diyos Ama. Amen? Nagniningning din si Jesus eh. Ang mga anghel hindi ganoon, di ba? Created being yun eh. Pero si God, kawangis siya. Si Jesus, kawangis ng Ama. Amen? So, iisa sila. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Diba, salita lang ni Jesus, nangyayari. Diba, pag healing, may healing na nangyayari. Diba? Yung nagbi-bleed na woman, natanggal ang bleeding, diba? Yung bulag, nakakita. Amen? Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, thank you po Jesus, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. So ngayon, He's seated at the right hand of the Father. Diba? Diba? Nung He died on the cross, yun yung sinasabing matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. When He died on the cross, nilinis niya tayo. Yung luma, ngayon at future sin, forgiven na because of the blood of Jesus. Amen? Ngayon, nasa langit siya. Okay, so verse 4, mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Okay, basahin natin. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman, wala na isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ikaw ang anak ko, at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So, ang mga anghel man, walang sinabihan ang Diyos Ama ng ganon. Si Jesus lang ang sinabihan niya na yun ang kanyang anak. Amen? Okay, pagpatuloy natin. At wala rin sinabihan ng Diyos ng ganito sa sinumang anghel. Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. So kahit ang mga anghel magbabow down kay Jesus. Amen. Yun ang sabi. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel.
Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Lingkod ng Diyos ang mga anghel. Pero ang Panginoong Jesus, anak niya, kawangis niya. Nagniningning, the exact radiance and representation of God the Father, si Jesus. Ito na ang tinatanong nating subscriber sa chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Amen. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kaharian niya ay walang katapusan. It is forever, di ba? At wala nang magiging mas makatwiran pa kaysa sa kanya. Ulitin natin. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. So, ang paghahari ng Ama o ng Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ay magpakailanman at siya ay makatwiran. And siya ay mas mataas kaysa sa mga anghel dahil siya ay kawangis ng ating Ama. Amen? Sana naliwanagan tayo dyan. Okay? So, superior ang ating Panginoong Jesus sa mga anghel. Yun ang sinasabi sa Hebreo chapter 1. Chapter 1 verse 1 hanggang 8. Doon muna tayo. So kapatid, halina at manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa iyong salita na si Jesus ay binigay mo sa amin para tubusin kami sa aming mga kasalanan. At ngayon sinabi mo sa iyong salita na He is seated at the right hand of the Father. Katabi niyo po siya ngayon sa langit, Ama. Maraming salamat po that we serve a God na walang kapantay, makapangyarihan, superior sa mga anghel na nilikha mo lamang. Ngunit ang Panginoong Jesus na ibinigay mo sa amin ay kawangis niyo, Ama. At salamat po na nagniningning siya. At ang pagniningning na yon ay nararamdaman namin parang si Moses, Lord, nung humarap siya sa iyo. Nag-radiant yung kanyang face, naging radiant. Ganon din po kami dahil may Jesus kaming binigay ninyo bilang regalo para sa kaligtasan namin. Nagniningning din po kami ng kanyang presensya. At nawa po ay maging asin at ilaw kami ng sanlibutan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun, so kapatid, maraming salamat sa iyong oras at sana naliwanagan ka at napakagandang book ng Hebrew o Hebreo. God bless you, kapatid!